nag-stack up nang hindi natin napapansin, ay maaaring apoy, no, yung susunod na mangyayari. May dalawang bagay po na tinanong patungkol, no, dito sa ating microwave oven. Kapag hindi nagpa-power at ano ang trabaho nitong ating turntable motor. May dalawang klase po ang control ng ating oven. Merong soft touch na tinatawag, no, at katulad po nito, carbon ang kumukontak sa ating relay upang tuluyan mag-power on, no, ang ating microwave oven. Ito po ay soft touch. Ang problema po nito, may standby power pero ayaw pasukan, no, ang kanyang relay. Sa ibang oven naman po ay ganitong klase, no, push button switch ang ginagamit na mas mainam, no, kumpara doon sa ating soft touch. Kaya nag-actual po ako maglagay ng kapirasong wire para maipakita, no, yung kanilang mga function at kung ano ang problema. Dahil dito po, no, sa ating soft touch ay nagkaroon ng punit, no, itong kanyang ribbon. At sumubok na nga po tayo, no, at nandito pa lang tayo sa usapin sa patungkol sa ating power. Mamaya po ay papakita naman natin kung ano ang halaga ng turn motor. Ito po ay naitanong lamang ng isa nating viewer. Kapag po kasi merong standby ay nangangahulugan na walang problema ang ating main fuse. Dalawa po kasi ang fuse ng ating microwave. Isa ang main at isa naman po para sa ating magnetron. Hindi po nangangahulugan na kapag may display ay button switch lamang ang problema, no, dahil maaari po kasing dead ang ating 12 volts dito sa ating PCB. Ito po ay nagkataon lamang na flex o ribbon ang nagkaroon ng problema, no. At sa tanong naman po, no, na patungkol kung ano ang trabaho o kung ano ang halaga, no, nitong ating turn motor. May malaking tungkulin po, no, ang turn motor na yan sa pagbibigay ng pagkakapantay-pantay na pagkakaluto, no, ng ating isinasalang. Yan po ang nagbibigay ng pagkakabalanse, no, sa tamang pagkakaluto kung ano man ang ating isinasalang at pagkakaiwas sa pagputok o pagkakasunog ng ating microwavable na lalagyan o tupperware. Para maipakita nga po ng aktual, no, kung ano ang mangyayari kapag sira o mabagal ang ikot ng ating motor, kaya inalis po natin, no, yung ating glass holder o yung ating glass guide, no, para ito ay patuloy sa pag-ikot ng marahan para magampanan niya, no, ng sapat yung kanyang target na ating isinasalang. Kaya ko naman po tinanggal ang ating glass guide, no, para ito ay ipakita kung ano ang maaaring epekto. Tayo po ay nakaset ng 1 minute and 14 seconds sa ganyang sitwasyon. Sa ganyan po natin maipapaliwanag, no, doon sa tanong kung ano ang halaga ng ating rotating motor. At sa loob lamang ng 1 minuto ay nakita natin, no, na nabiyak yung ating porcelain na pinaglagyan. Yan po ang halaga ng ating rotating motor, no, sa ating mga microwave. Kaya hindi po natin ito pwedeng baliwalain kapag nagka-problema o nasira, dahil kapag po yon ay nag-stack up nang hindi natin napapansin ay maaaring apoy, no, yung susunod na mangyayari. Kung itong ating porcelain nga po ay binasag niya, no, dahil nasa sa isang target lang napunta yung kanyang init, no, paano pa kaya kung ang ating microwavable, no, na yung tupperware na inilalagay, yun po ay maaari ding masunog. At ito po ay maaaring isang dahilan, no, ng pagkasira ng ating microwave kapag yung ating motor ay hindi maganda, no, yung takbo ng kanyang gear. Kung baga nag-i-stack